Hello sa magandang umaga, hapon, gabi sa inyo lahat at sa patuloy na sumusubaybay itong aming programang ito. Ito ang EJMI Online Music Radio. Yes, yan, tayo po ay nagbabalik sa ating pong stasyon kung saan tayo po ay nagkakapag-usap about po sa mga nangyayari sa loob ng simbahan at sa labas ng simbahan. At muli, ako po si Prox Bench na nagbabalik sa inyong harapan dito sa kamerang ito na yes, tayo po ipapasalamat sa mga subscriber po natin na patuloy na nagsusupport, nagsishare at ibinibigay ang kanilang pong oras upang makinig at awitin yung mga awitin na nakalabas na nga po ngayon sa ating pong YouTube channel nito. At praise God, salamat po sa buhay po ninyo sa ginagamit pong mga awitin at ito'y nagagamit din po sa mga churches, sa mga simbahan. Kaya nga po shout out po sa lahat po ng mga gumagamit at yung pong mga awitin ito ay makikita nyo na po sa mga platforms. Type nyo lang po yung title at or sino kumanta ay makukuha nyo na po yung mga lyrics na to at gamitin po natin para po sa kapurihan ng ating Panginoon. At yung mga awitin ng mga love song, meron po tayo dyan. At maging yung mga kabataan na mahilig sa mga rap, yo. Meron po dyan. So, at meron pa pong lalabas. Yung pong amin pong lumabas na ngayon, yung pong paborit pagsambang album na ikalima, ay ongoing na po siya. At praise God, salamat po sa mga nakapakinig. At maging yung pong bago namin lumabas na English na music and word album. So, yan po nakalabas na po at maaaring pwede nyo po pakinggan. At meron pong lalabas pa. I believe ngayon po, naniniwala ako na ngayon meron na lumabas eh. Kasi by schedule po yung lumalabas na mga awitin. Kaya po, kung nais nyo pong awitin o pakinggan, just type lang po ang mga aming pong EGMI hashtag EGMI music or hashtag Generation on Fire. Yan, lalabas po yan. O kahit man sa station na to, EGMI radio station, lalabas po yan para makarating po kayo sa aming pong YouTube channel. Yan. Maraming salamat sa inyo at patuloy nagpapasalamat ako sa fact na yung araw na to ay Independence Day, araw ng kalayaan, kung saan ang ating bansa ay nakalaya noong July 12, 1898. No. Alam ko ha. Search ko po yan. And 126 na tayong pinagdiriwang ang ating kalayaan. At salamat sa mga nauna, isabihin nauna, yung pong mga nakipaglaban para sa kalayaan at talagang pinaglaban nila yung kalayaan ng Pilipinas. Salamat po sa lahat po naging bayani po natin na tinuturing at bagamat physically na ginawa nila yon para kalayaan kasi iba naman po yung talagang may prayer, mayroong kailangan action, so sila po yun na talagang pinaglaban yung ating bansa. Kaya tayo nagkaroon ng kalayaan. At salamat. At sana nawa yung kalayaan yun na ating ginagamit ngayon ay gamitin natin sa tamang kalayaan. No? Parang puro kalayaan na. Hindi. Salamat po sa mga ating mga bayani, sa lahat. Either na yung mga hindi po nabanggit na pangalan sa pagiging bayani. Siyempre, yung mga sundalo na nakipaglaban, no, di ba? Hindi mo natin kilala sila, ay maraming salamat po. Salamat po sa patuloy niyong ginawa. I believe na may mga kwento rin po sila eh. Hindi lang po sila ang ating bayani na si Dr. Jose Rizal, si Andres Bonifacio, o yung po yung mga nakipaglaban ay marami yan eh, kaya lang sila lang yung naging highlight ng pagkakataon na yun at dapat din natin pasalamatan yung mga sundalo na hindi naman po na-mention sa pagiging bayani, but kami po ay nagpapasalamat sa inyo saan man kayo naroon ngayon. Alam ko, I believe na nasa kayo ay kasama na nating Panginoon, ay maraming po salamat sa inyo at yung kalayaan na yun ay amin pong tinatamasa ngayon. Kaya dapat po mga Pilipino, we proud na tayo po ay maging magamit natin ating kalayaan sa tama po. At para sa akin po ay proud na being a Pilipino nga po. Proud ako bilang isang Pilipino. Kaya maraming salamat. At bakit ko po nasabi ang Independence Day sapagkat Independence Day, birthday ko.
Hindi po joke yun, ha? Hindi po joke yun. Birthday ko ngayon at salamat sa, siyempre, sa ating Panginoon, sa panibagong buhay na pinagkaloob niya, sa aking ina, sa aking ama, sa aking mga kapatid, sa aking mga pamangkin, apo, at yung aking anak. Yan, aking anak, at ang aking asawa, at ang aking apo. Yan, napakasarap na talagang nakakasama ko sila sa ganitong edad ko ngayon na secret. Basta papasalamat ako sa panibagong buhay na binigay ng Panginoon sa akin. At narito pa rin ako sa patuloy na nagtatrabaho, nagsusumikap. Kaya ako'y saludo po sa mga OFW na nasa ibang bansa, maging dito po sa Saudi Arabia na napakainit. Ow! Yan. At tayo po ay malugod nating welcome yung mga may birthday rin po ngayong June 12. At happy birthday po sa lahat ng mga katukayo na talagang ngayon nag-birthday na hindi malilimutan ang birthday po natin. No? Kasi pag dumating ang Independence Day, birthday natin. Yon. So, nagpapasalamat ako, masaya ako at sapagkat siyempre sa maraming iba na ating mga kapatid, mga kaproks, mga kasis na talaga hindi umaabot sa ganitong edad ay sila po ay namamaalam na. But tayo, we're still alive and tayo po ay basta sa Panginoon, straight lang, hindi ganoon hindi ganoon. Straight ay bibiyaya tayo na ating Panginoon. Ang akin lang pong pundasalis, patuloy na bigyan ako ng kalakasan, patuloy na bigyan ako ng pahiramin ako ng wisdom at knowledge yan para magamit ko sa araw-araw. Yun po yung aking panalangin at patuloy na ingatan ang aking pamilya. Saan man sila naroon, ay ingatan sila. Maraming po salamat sa mga nagme-message na po sa akin ngayon at ito po ay special na araw po para po sa akin, para po sa mga may birthday ng June 12. Kaya gamitin po natin ang araw nito na ipagpasalamat sa Diyos ang ating buhay, ibalik sa Kanya yung nararapat na pagpapasalamat at huwag tayong bibitaw mga ka-birthday ko. Tayo ay manalangin at magpasalamat dahil yung kalayaan na tinatamasan ng Pilipinas, mayroon din tayong kalayaan na tayo ay nasa ating Panginoon. Yan. Amen? So, yan. Simpleng topic lang po ang ating pag-usapan. Ang topic po natin is kalayaan sa kasalanan. Yun. Kalayaan sa kasalanan. Yun. Ano ba ibig sabihin yun? Ibig sabihin, kapag tayo po ay nasa kalayaan na ng kasalanan, ibig sabihin, huwag ka nang pumunta doon o lumublob doon sa maling mong ginagawa noon. Noon. Pero huwag mo nang ibalik yun sapagkat binigyan ka na ng kalayaan ng ating Diyos upang magkaroon ka na ng tuwid na dadaanan mo at tuwid mong pamamara sa pamumuhay mo para ikaw naman ay pagpalain. Hindi ko sinasabi ito para hindi ka pagpalain, kundi binigyan na tayo ng chance na tayo ay magkaroon ng pagkakataon na tayo ay makasama na ating Panginoon sa kanyang mga pagpapala, sa kanyang mga pag-iingat, sa kanyang ginagawang kabutihan para sa ating buhay. Yun po yun. Kaya huwag ka nang lumublob pa. Huwag mo nang isawsaw yung sa mong paa para matesting pa yung mga throwback mong nangyari kasalanan. So, huwag na nating balikan yun sapagkat yung kalayaan na binigay sa iyo, yun yung kaligtasan na binibigay ng Panginoon ng libre. At hindi mo kailangan bilhin, hindi mo kailangan padrino, hindi mo kailangan magpalakas. Kundi yun ang binibigay ng Diyos. Yung ibigay mo ang buhay mo sa Kanya, magsisika ng taos puso at yung puso mo, yung kalooban mo, buong katawan mo, isubmit mo sa Panginoon at sumunod ka. Yun ang nararapat. Tayo po lahat ay although sa araw-araw ay hindi natin maialis na tayo ay nagkakasala rin pa rin po dahil tayo buhay. At I believe naman na bawat minuto, segundo, oras, araw ay tayo po ay nananalangin, nagpapasalamat sa Diyos. At minsan ay huwag natin kalimutan na tayo po ay dumulog sa Kanya upang ipagpasalamat yung kalayaan na ibinigay sa atin para sa kasalanan. Diba? Nung namatay sa krus ng Kalbaryo ang ating Panginoon, ay dinala niya yung sakit, karamdaman, maging yung ating kasalanan na napakabigat. Na dapat kung hindi siya nalapako doon, maaaring tayo kung lahat ay makasalanan pa rin. Diba? Although makasalanan tayo, since nung mga bata na pinanganak ngayon, ay makasalanan po yun. Kailangan diyang confess ang sarili niya, paglaki niya at mayroon na siyang tamang pag-iisip. Hindi ko sinabing walang kaligtasan yung bata.
na namatay. Kundi kapag daw ang isang tao ay mayroon ng pag-iisip at mayroon ng pagtanggap ng mali at tama, yun na pumapasok ang kasalanan. Kasi marunong na siya magdesisyon sa buhay niya. Ang ibig ko sabihin. Okay? So, sabi ko nga po, ang kalayaan na atin natatanggap sa Pilipinas ngayon ay kalayaan din natin nang nakatayo ay nakawala sa kasalanan. Ang kasalanan ay nandyan lang yan eh. Maaaring pwede kang magsala sa isip, sa mata, pagtingin, sa pang-amoy, sa pagsasalita, especially sa pagsasalita at physical mo ay pwede tayo magkasala. Bagkus, ang kasalanan yon ay nangyayari dahil buhay po tayo. Buhay tayo na lumalakas sa mundong ito, but ang sinasabi ng Panginoon ay mayroong kahahabagan ng Diyos kapag ikaw ay nagsisi, nandoon yung pagbibigay ng pagpapatawad ng ating Panginoon. Okay? So yung kasalanan natin, wag na nating daw balikan. Ang kalayaan natin ay binigay na ng Diyos dahil tayo po ay malaya ng sumunod sa Kanya. No? At lagi ko ito sinasabi na tayo po ay manalangin, magpasalamat, at lagi nating sabihin sa Panginoon na patuloy na tayo ingatan, gabayan, patnubayan. Yun po ang dapat nating gawin. No? At ito yung sinasabi ko po sapagkat tayo po ay anak ng Diyos. So, ibig sabihin na anak ng Diyos, inaari tayo na anak ng Diyos dahil mahal niya tayo. Okay? So, ibig sabihin po ay ilang po yung aking pong naising iparating. Konti lang po ito sapagkat special day lang naman po ang ating pong ilalagay o mapapanood ngayong araw na ito. So, naway natutunan niyo po ang konting pong sharing about ng kalayaan sa kasalanan. Okay? So, ito po ang verse for today po natin. Sabi nga po rito ay tinawag ko kayo upang maging malaya, mga kapatid, kaya lang huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang pagbigyan ang hilig ng laman. Galatians 5:13. True. Totoo yun. Na kapag binigyan ka ng kalayaan ng Diyos, binigyan ka ng decision mo sa sarili mo, huwag mo naman gamitin sa hilig ng laman. Ano ba yung hilig ng laman? Yung kamunduhan. No, yung mga bagay na yan, may iwan yan. Pagharap natin sa Diyos, alam naman natin, naubad tayong harap, walang madadala. Ni singkong duling. wala tayong madadala. So, inang nice nang iparating ng ating Panginoon na maging maayos po tayo sa ating pong buhay. So, bigyan ko rin po kayo ng quote for today. Ito babasahin ko lang po. Maaaring hindi po ito quote for today. Ito po yung mensahe po para po sa ating kalayaan ngayon at sa ating pong topic. Ito po ay para sa ating bansa na minsan sinakop at binihag ng ibang banyaga at hindi nagpatalo ang ating inang bayan. Kung kaya tayo lumaban at nakamit ng kalayaan. Ikaw ba, ang iyong pananalig sa Diyos, lumaya ka na ba? Question yun. Sa kasalanan o may bitbit ka pa rin nakaraan mong buhay. Yan ang ibigay mo sa Diyos upang makalaya ka tuluyan at makamtan ang buhay na walang hanggan. Napakagandang mensahe po at unay lang na tayo po ay ibigay natin sa Diyos ang lahat po ng ating pong buhay at magiging kalayaan ay binigay ng ating Panginoon at gamitin natin sa tama. Hindi naman kailangan sabihin na hindi tayo magsaya. Kailangan of course kasiyahan ng isang tao na magsaya ka dahil yun ay binigay ng Panginoon. Pero kung alam mong mali. Di ba? Pagka alam mo nang wag mong gamitin ng Panginoon dahil sa sinasabi mo na dahil siya ay Diyos, wag ganon. Of course, siya ang Diyos. Pero ang huli, sa atin din ang impact. So pagka tayo nagkamali, alam naman natin kung saan tayo paparoon. Di ba? Mawala ang ating bunga ng ibinigay ng Panginoon sa atin. So maraming salamat sa inyong pakikinig sa oras na ito. At shoutout sa aking apo na si Rio Bennett Sayon at sa aking anak na si Eunice at sa aking mga pamangkin, apo, mga kapatid. Maraming salamat sa mga nag-message na po sa akin at nagbigay ng mensahe at maging ang aking pong tuloy na lahat ng nagmamahal sa inyong lingkod ay ako po ay nagpataos-puso nagpapasalamat sa inyong pag-support. Nawa ay gabayan kayo ng Diyos. Nawa ay dumating ang pagkakataon yung pong mga panalangin ninyo ay ibigay ng Diyos. Maging ang inyong lingkod ay ang panalangin ko po ay
maglingkod hanggang sa pagdating natin, Panginoon. At datnan tayo, lahat, na tayo naglilingkod sa ating Diyos. Kaya muli, salamat ako sa lahat po ng bumati sa akin. Happy birthday to me. Salamat sa mga bumati sa akin at sa mga may birthday ngayon. Happy birthday po sa mga June 12. Yan. June break daw. Yan, June 12. Yan, araw ng kalayaan. So, maraming salamat at pinupuri natin ang Diyos sa kanyang buhay na kanya pong ginagawa para po sa atin. At ang buhay natin, nahiram natin sa Diyos, kaya dapat natin ibalik sa kanya ang lahat ng pagpapasalamat. Muli, ito po si Prox na nagsasabi na lahat po ng ating pong mga panalangin at dasal ay ibigay ng ating Diyos. Ito ang EJMI Online Music Radio. Maraming salamat.